Hindi mo man napapansin, pero may potential ka talaga for abundance. Kaya hindi kulang ang plano ng Diyos sa atin. Kaya lang, the questions is, align ba ang actions mo? And alam ko tayong mga tao, marami tayong hinihingi kay Lord like mga breakthrough, pero ang nangyayari, kulang naman sa action. Alam mo yun, gusto natin mag-increase yung income natin, pero ang nangyayari dun sa habits natin, naka-survival mode pa rin. Ang tanong, gusto mo ba talaga ng financial freedom? And minsan, gusto natin ng financial freedom, pero hindi naman natin ma-manage yung pera na hawak natin ngayon. Real talk lang. Kung dumating ngayon, yung breakthrough na pinagpipray mo kay Lord gabi-gabi, ang tanong, ready ka ba talaga? Or mauubos lang siya sa impulsive decisions, short-term pleasures, ganyan, at sa mga mindset na deserve ko to. Kasi alam mo ba, minsan, hindi talaga prayers ang problema. Habits ang problema. At ngayon, hindi ka stuck dahil pinagkaitan ka ni Lord ng tadhana. Na-stuck ka ngayon sa situation mong mahirap dahil aminin natin, mabilis kang gumastos sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng kita. Kumbaga, mabagal kang mag-grow, malakas ka lang mag-justify, pero mahina talaga ang consistency mo sa pagtitake ng action. And think about this, a good father won't entrust something valuable sa anak na hindi pa marunong mag-ingat. Hindi dahil ayaw niyang ibigay. The reason is, kundi dahil ayaw niyang masayang. Kaya kung gusto mo ng more, start proving na kaya mong i-handle yung maliit. So, time to reset ngayon. Tanggalin mo sa sistema mo yung impulse buying na yan. Yung bahala na si Batman na mga mindset na yan. Kasi hindi siya makakatulong sa pag-grow mo. Yung mga excuses na yan, alisin mo yan. Kasi di ba may kasabihan nga tayo, kapag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Kaya alisin mo yung bahala na mindset at excuses. Or addiction sa comfort. Hindi pwede na tamad ang input mo tapos abundant ang output. Start doing the real work. Which is kailangan mo nang i-track lahat ng gastos mo, mag-budget ka with intention. Kung baga, alisin mo yung mga unnecessary spending na hindi na talaga nakakatulong. And kung may mga utang ka ngayon, unahin mong bayaran ang mga yan. Siyempre, kailangan mo rin mag-build ng emergency fund, kaya mag-invest ka kahit maliit, basta consistent. So, darating yung oras na lalaki din yan. Kaya palakasin mo ang skills mo because wealth is not just about money. It's all about discipline, responsibility, and trustworthiness. At kapag nag-match na ang lifestyle mo sa principles na sinusunod mo, doon magbabago ang results. At alam mo ba, kapag dumating na yung blessing, hindi na lang siya dadaan. Mag-i-stay na siya kasi kaya mo na siyang i-handle. So, at the end, lalago siya at magiging patunay siya ng transformation mo.